Na inyong nalalaman kayo'y tinubos ng mga bagay na nangasisira. Hindi tinubos hindi ng mga bagay na nangasisira. Ng pilak, ginto, mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Kundi ng mahalagang dugo, gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Sa makatwid bagay ang dugo ni Kristo. Amen. Praise the Lord. Na nakilala nga Jesus. ng una bago itinatag ang sanlibutan. Ngunit inihayag sa mga uling panahon dahil sa inyo. Amen. Na sa pamagitan niya ay nampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya ay bumuhay na magmuli sa mga patay. At sa Kanya nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Ang Diyos lamang ang ating pag-asa. Amen. Yamang nilinis ninyo ang mga kaluluwa sa inyong pagkalima sa katotohanan, sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid, ay mga kaibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Amen. Yamang na pinanganak kayong muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan, sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo, at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At itong salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. Amen. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mabalang salita. Hallelujah, lagdas natin ito, labas ang pamagat at sabay-sabay po natin basahin. God's plan to restore. Amen? Do you believe mga kapatid na ang plano ng Diyos ay i-restore ang mga tao? I-restore ang bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah! Yan ang plano ng Diyos kung bakit siya naparito sa mundong ito. Hallelujah! At ano yan mga kapatid? Ang gospel. Kaya ang Panginoon mga kapatid, hallelujah, ay naparito, hallelujah, sa mundong ito mga kapatid dahil may plano at purpose siya. At yun mga kapatid ay ang, hallelujah, ma-restore ang relasyon ng tao sa Diyos. Alam natin mga kapatid na, hallelujah, simula kay Adan at saka kay Eva mga kapatid, ang relasyon ng Diyos, nung ginawa niya mga kapatid ang tao, napakaganda ng relasyon ng tao sa Diyos. Araw-araw nila nakasama ang ating Panginoon, mga kapatid, doon sa Garden of Eden. Ngunit nung nagkasala, mga kapatid, sumuway si Adan at saka si Eva, mga kapatid, ang relasyon sa Diyos ay naputol. Amen? Kaya sa huling panahon, mga kapatid, ay naparito ang ating Panginoon, nagmanifest sa flesh, mga kapatid, upang magkaroon muli ng restoration ang relasyon ng tao sa Diyos. Yan ang purpose ng ating Panginoon. So, God's plan is to restore, mga kapatid. Balik tayo doon sa verse natin, sa verse 18. Ang sabi dito, mga kapatid, no? Hallelujah. Na inyong nalalaman kayo'y tinubos, hindi ng mga bagay na nangasisira. So, tinubos tayo, mga kapatid, ng bagay na hindi nasisira. No? Ng pilak o ginto, dahil ito may mga kasiraan. Mula sa inyong walang kabuluhang paraan ng pamumuhay na ipinamana sa inyo ng inyong mga magulang. Yan ang mga minana natin mga kapatid sa ating mga magulang dahil sa hindi nila pagkakaalam mga kapatid sa katotohanan simula kay Adan at Eva mga kapatid, no? Hanggang sa time mga kapatid ni Moises, sa law of Moises mga kapatid, hallelujah, ang tao doon ay nagkaroon lahat ng kamatayan maliban doon sa mga tinawag ng ating Panginoon. Ngayon, sa time natin sa grace period, naparito ang ating Panginoon para magkaroon muli ng, hallelujah, relasyon ang tao sa Diyos. Kaya sa time natin ngayon sa grace period, malaya tayo ngayon lumapit sa ating Panginoon. Malaya tayo magpakapuspos ng banal na Espiritu ng Diyos dahil we are living in the grace period of time na sagana ang grasya ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon mga kapatid, ang ating mga bago, nandito kayo dahil sa grasya ng Diyos, hindi sa dahil sa kapatid nyo o sa akin o kahit na kanino man. Kundi na parito ang bawat isa sa atin dahil sa grasya ng ating Panginoon. Ako ay nakatayo dito sa inyong harapan, sa likuran ng pulpitong ito dahil sa grasya ng Diyos.
Kung hindi dahil sa grasya ng Diyos, wala akong karapatan na tumayo dito at mangaral sa inyo. Ngunit dahil sa grasya ng ating Panginoon, kaya ngayon, hallelujah, ating ninanamnam ang salita ng Diyos, naririnig natin at nagkakaroon ng katugunan at katagumpayan sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen? So ano daw ang pinatubos ng ating Panginoon? Kundi ng mahalagang dugo. We are purchased with His own blood. The blood of Jesus Christ, mga kapatid. Gaya ng sa korderong walang kapintasan at walang dungis. Ang pinambayad na dugo para sa kaligtasan natin, mga kapatid, yan ay walang kapintasan, walang dungis, walang sala, dugo mismo ng Diyos nung siya ay nagmanifest sa flesh. Amen. Amen? Magbasa natin yan sa Acts 20:28. No? Hallelujah! Sa makatid bagay ang dugo ni Kristo, so walang kapintasan, walang dungis ang kanyang dugo. No? Kasi nung naghiwalay, mga kapatid, nahiwalay ang tao, ang relasyon ng tao sa Diyos, mga kapatid, ang Panginoon, ang ginagamit nila doon, di ba nag-aalay sila ng kordero, ng baka, ng camel, o ano man ang dugo noon, yun ang pinangbabayad nila sa kasalanan ginawa nila. Ngunit sa time natin, mga kapatid, hindi dugo ng kordero, hindi dugo ng tupa, kundi dugo mismo ng ating Panginoon na walang dungis at walang kapintasan, and once and for all na yan na ginawa ng Panginoon. Kaya hindi na tayo, kagaya dito, ginagawa nila every year, nag-aalay sila ng, nagkakatay sila ng tupa o ng anumang hayop na ang dugo ay pagbabayad sa kanilang kasalanan. Once and for all na yung ginawa ng Panginoon sa time natin na grace period. Kaya magpasalamat tayo ngayon dahil dito sa grace period, mga kapatid, sagana ang grasya ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya mapalad ang bawat isa sa atin na nabuhay sa time na ito. Amen? Amen. Hallelujah! Thank you, Jesus. So sabi ko dyan, mga kapatid, na nakilala nga ng una bago itinatag ang sanlibutan. So bago itinatag, mga kapatid, ang sanlibutan, alam na ito ng plano, God's plan na ng ating Panginoon, dahil alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Kaya nga sabi ng Revelation, mga kapatid, no, ang kordero daw ay pinatay na bago pa lalangin ang sanlibutan. Bago pa tayo naging tao, ang kordero ay pinatay na, ang dugo niya nakahanda na para ialay sa bawat isa sa atin para magkaroon tayo ng restoration sa ating Panginoon. Amen. Dahil alam ng Diyos na magkakasala ang tao. Amen? Amen. Hallelujah! So bago itinatag ang sanlibutan, mga kapatid, ngunit inihayag sa mga huling panahon dahil sa inyo o dahil sa bawat isa sa atin. No? Sa huling panahon, itong time, grace period time, we are living in the end times. Ang lahat ng mga propesiya bago dumating ang Panginoon ay nangyayari na. Ngayon nag-umpisa na ang gira, mga kapatid, between Israel and Iran. Magiging nuclear war yan, mga kapatid. Yan ang tinatawag na World War III. No? At saka mawawala nun 1/3 ng tao sa buong mundo. Kung 8 billion yung tao, ilan mawawala doon? Halos 3 billion. No? More than 2 billion. No? Na sa pamagitan niya ay nananampalataya kayo sa Diyos na sa Kanya ay bumuhay na maguli sa mga patay. At sa Kanya nagbigay ng kaluwalhatian upang ang inyong pananampalataya at pag-asa ay mapasa Diyos. Kaya wala tayong ibang pag-asa dito, mga kapatid, kundi ang Diyos. Amen? Dahil siya ang magbibigay nito sa bawat isa sa atin na kanyang mga anak, mga kapatid, na tinubos niya ng kanyang dugo. Nung ni-apply natin sa ating buhay, mga kapatid, ang ebanghelyo, ang gospel, o ang death, burial, at resurrection ng ating Panginoon, pasama ka na ngayon dito, hallelujah, na sinasabi ng Panginoon na tinubos niya ng kanyang sariling dugo. Kaya sa ating bagong baptize, sila Brad William, si Brad wala, di ba? So welcome natin sila, mga kapatid. Hallelujah. Hindi yan nagkaroon ka ng bagong reliyon o sekta, kundi nagkaroon ka ng personal na relasyon sa ating Panginoon. Hindi reliyon ang pinag-uusapan dito. Dahil walang reliyon na magdadala sa iyo sa langit. Tanging si Jesu Cristo lamang, mga kapatid. So palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Yamang nilinis ninyo ang inyong mga kaluluwa sa inyong pagtalima sa katotohanan. So ang kaluluwa daw natin ang nalilinis. Kaya ang bautismo hindi yun sa pag-alis ng libag mo sa katawan, kundi paglilinis ng kaluluwa mo sa mabuting budi, ang sabi ng 1 Peter, no? So ito daw sa pamagitan, mapatid, ng
ang mga kaluluwa natin sa pamagitan ng pagtalima sa katotohanan. Ano ang katotohanan? Ang salita ng Diyos. Kaya ganun natin ini-invoke ang in the name of the Lord Jesus Christ sa bautismo dahil si Yesu Kristo ang katotohanan. Wala nang ibang katotohanan, mga kapatid, maliban sa ating Panginoong Hesus Kristo. He is the living Word of God. Amen? Sa pag-ibig na hindi pakunwari sa mga kapatid. Ito dapat tayo, kapatid. Hindi pakunwari ang pag-ibig natin. Amen? Hindi yung iniibig mo lang pagkaharap mo. No? Pag nakatalikod na, chismis mo na. Hindi ganoon, mga kapatid. Hindi ang design ng Panginoon na ganyan. Hindi ganyan ang plano ng ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah! Ay mga gibigan kayo ng buong ningas ng inyong puso sa isa't isa. Hallelujah! Yamang ipinanganak kayong muli. Kaya nga, na-born again na tayo. Na-born again na ba tayo, mga kapatid? Amen. Amen? Na-born again na ba tayo, nanay? Praise the Lord. Sa edad nila, nanay, pinukita ng mga kapatid kung paano nila tinanggap ang salita ng Diyos sa kanilang mga buhay. No? Hallelujah, kung hindi katotohanan ang tinuturo natin dito, sa palagay niyo ba maniniwala sila sa atin? Baka sabihin ni Nanay Marita at saka Nanay Mila, papunta ka palang Otoy, pabalik na ako. Bakit mo ako pangaralan? Bakit mo ako turuan? Ngunit katotohanan ang tinuturo natin tungkol sa salita ng Diyos, kaya tinanggap nila at naunawaan nila at in-apply din nila sa kanilang mga buhay, kaya ang kanilang kaluluwa ngayon ay nilinis sa pamagitan ng bautismo sa pangalan ni Hesus Kristo, hindi sa pag-alis ng libag, kundi paglinis, pagsunod sa mabuting budhi, ang sinasabi ng ating Panginoon. At sila ngayon ay nalinis ang kanilang mga kaluluwa, no? At bawat isa sa atin na nag-apply ng Ebanghelyo sa kanyang buhay. Yamang ipinanganak kayo muli, hindi sa binhing nasisira, kundi sa walang kasiraan sa pamagitan ng salita ng Diyos na nabubuhay at namamalagi. Sino ba, mga kapatid? Masabi ko nila, ang salita ng Diyos ay buhay at namamalagi magpakailanman, doon sa last verse natin, no? Sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo at ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damoy natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. Biro mo, kahit gaano karangalan nila, kahit gaano kaganda, ngunit natutuyo at nalalanta. Datapwat ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. At ito ang salita ng mabuting balita o yung gospel o ebanghelyo, no, na ipinangaral sa inyo. So ito ang plan, God's plan, mga kapatid, to restore ang bawat isa. Kaya mapalad tayo na sumunod dahil na-restore na ang relasyon natin sa ating Panginoon. Dati tayo ay mga suwail, mamumuhay sa doon sa makamundong gawain, ngunit yung tinanggap natin ang salita ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga lingkod na nangangaral sa atin, mga kapatid, at in-apply sa ating buhay, naging malaya na tayo doon sa lusak ng kasalanan o sa pamumuhay natin sa makamundong gawain. Amen? Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Kaya bilang mga tinawag ng Panginoon, mga kapatid, dapat tayong sumunod, magpatuloy, hallelujah, sa paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang ating kakaharapin, ano mang pangyayari sa ating buhay, ang importante ay makasunod at gumanap ng kalooban ng Diyos. Amen? Amen. Huwag tayong maging tulad ni Dimas. Kilala niyo ba, mga kapatid, si Dimas? Dimas! Kaya huwag kang maging Dimas. Si Dimas, mga kapatid, ay naglingkod, ngunit tumalikod. So huwag tayong ganon. Pag naglingkod na tayo sa Panginoon, huwag tayong tumalikod. Dahil lang sa mga pangyayari sa ating buhay, dahil wala ka lang hindi lang naibigay sa iyo ang kahilingan mo. Dapat, mga kapatid, nandito na tayo, ang importante ang buhay na walang hanggan. Pag ginanap mo sa buhay mong ebanghelyo, may buhay na walang hanggan ka. Kaya panghawakan mo yan na huwag nang makuha ni inuman, mga kapatid. Amen. Amen? Hallelujah! Huwag tayong maging tulad ni Dimas. Naglingkod, ngunit tumalikod. Amen? Kaya huwag na tayong tumalikod, mga kapatid. Pag naglingkod tayo, maglingkod na tayo. Mag-away man kayo ng asawa mo, ng boyfriend mo, o ng kapitbahay mo. No? Ang importante, baka pasunod ka pa rin sa kalooban ng ating Panginoon. Hallelujah. At lagi nating tandaan, mga kapatid, huwag natin itago ang lahat ng ating mga ginagawa dahil hayag yan sa harapan ng ating Panginoon. Kung nandito kayo kagabi ang pag-aaral namin, mga kapatid, God knows. Hallelujah. Ang turo ni Brother Melvin. No? God knows. So ang lahat ay hayag, mga kapatid, sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Hebrews chapter 4 verse 13,
At walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ang lahat ng ating gawa, maging mabuti man o masama, ang sinasabi ng Ecclesiastes, hallelujah, pagdating ng time o paghukom, mga kapatid, ay pagsusulit natin sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi dito, at walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin. Ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harapan ng mga mata niya ang ating pagsusulitan. Walang iba kundi ang Diyos. So hayag, mga kapatid, sa kanyang mga mata. Hallelujah. Kaya, bago tayo gumawa, mga kapatid, ng mga bagay na alam natin hindi nakalugod sa harapan ng ating Panginoon, mag-isip-isip tayo. Dahil nakikita yan ng ating Panginoon, mga kapatid. So tayo, bilang mga lingkod ng ating Panginoon, mga kapatid, tinawag tayo ng Panginoon. No? Tayo ng mga di ba, tayo mga ginagamit ng Panginoon upang madala sila sa Panginoon. So yun dapat ang ano natin, mga kapatid. Hindi porket nakaaway mo, hindi mo nadadalhin sa harapan ng ating Panginoon. Mas maganda pa nga, mga kapatid, mas malaki ang reward niyan kapag ang kaaway mo mismo, mga kapatid, ang madala mo sa Panginoon. Amen? Nangyari ba yan sa ating buhay? Sa mga mag-asawa na lang. Numero 1, mag-asawa, magkaaway talaga yan, mga kapatid. Sinong nauna? Si Mrs. nauna, kaya lagi kami nag-aaway yan, mga kapatid, nung siya ay bago pa lang, mga kapatid, nag-Bible study pa lang noon. Lagi kami nag-aaway niyan, mga kapatid, dahil pagdating ko doon sa galing kami ni Brad Lorenzo doon sa Sanlibutan. Pagdating ng bahay na nawala siya, nagagalit ako, away na yan, mga kapatid. Nung hindi pa kami mananampalataya. So, nadala niya ako sa Panginoon, kaya may reward sa mga kapatid. No? May lovely faith siya. Yun ang reward niya sa Panginoon. Para madagdagan pa yan. Para madagdagan na naman. Hallelujah. Awayin niya pa muna ako ulit para madagdagan si lovely faith. Hallelujah. So, ang sabi ng kapatid ng Galatians 6:1 hanggang 2, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, bilang magkakapatid, hallelujah, kapatid sa pananampalataya, hallelujah, magkakapatid sa harapan ng ating Panginoon, sabi niya, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu. Nasa Espiritu ba tayo, mga kapatid? Tayo ngayon, mga kapatid, na nandito, kung nakapokus ngayon sa ating Panginoon, nagganap na sa buhay ng Ebanghelyo, tayo ngayon, mga kapatid, nasa Espiritu, dahil ang Espiritu ng Diyos ngayon, nandito sa ating kalagitnaan, at siya ngayon na nagbubukas ng ating espiritual na kaunawaan tungkol sa kanyang salita upang ipaunawa ito sa bawat isa sa atin. Amen? Hallelujah! Kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahilingan. Amen. Amen? Tayo daw na mga nasa Espiritu. Either pastor, leader, elder, o ordinaryong membro ng iglesia, mga kapatid. Kapag nagkamali, o halimbawa kung nagkasala, mga kapatid, kayo na nasa Espiritu, papapanumbalikin niyo ako sa Panginoon. Encourage niyo rin ako, mga kapatid, dahil hindi sa lahat ng oras, mga kapatid, ay nasa spiritual din ako. Dahil lahat naman tayo dumaranas ng ganyan. Pwedeng magkamali at magkasala, mga kapatid. Kaya kung kayo nasa spiritual righteous sa harapan ng Diyos, ang panalangin nyo sa inyong pastor, sa leader o elder, sa bawat isa ay malaki ang magagawa. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. So, papanumbalikin, mga kapatid, sa espiritu ng kahilingan na iyong pagwariin ang inyong sarili o ang iyong sarili. Pagwariin ang bawat isa sa atin. Isipin natin na pwede ka rin magkamali, pwede ka rin magkasala. Amen? Baka ikaw naman ay matukso. No? Kaya sabi ng Panginoon, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Tayo ay lahat ay membro o katawan ni Kristo. Kahit ordinaryo mo na ng palataya ka o kalingkingan ka lang, membro ka pa rin ng katawan ng ating Panginoon. Kaya ang sakit ng kalingkingan ay ramdam niya ng buong katawan. Kaya ang sabi ng Panginoon, mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa. Huwag mong iliteral, baka magdalain, problema si Fernando, buhat-buhatin natin. Hindi ganon. Ang problema niya, kaya tayo pinanalangin din natin para magkaroon ng katugunan at bibigyan ng Panginoon ng katugunan, mga kapatid. Amen? At pa rin ninyong gayon ang kautusan ni Kristo. So, utos talaga ng ating Panginoon, mga kapatid, na tayo ay mga dalahan ng pasanin ng isa't isa. Kaya sa time natin ngayon, mga kapatid, tayo ay ilang taon na ba tayo sa pananampalataya? Dapat ina-enjoy na lang natin ang paglilingkod sa Panginoon. Subukan yung ganun, mga kapatid. Enjoy nyo pa rin ang paglilingkod sa Panginoon. Ano man ang pangyayari, ano man ang mangyayari sa mundong ito, just enjoy serving the Lord, mga kapatid. May problema man, may pagsubok man, hallelujah, i-enjoy mo lang.
Hallelujah, ang paglilingkod sa ating Panginoon. Nandyan pa ba kayo kapatid? Parang hindi kayo nag-i-enjoy ah. Nag-i-enjoy ba tayo? Amen. I-enjoy mo yan, Cecilia, huwag kang matakot. Amen? Hallelujah. Sa paglilingkod natin sa Panginoon mga kapatid, even na ang paglago natin ay mabagal, ang importante lumalago. No? Slow process is better than no progress. Kahit dandahan lang, matagal na ka na sa pananampalataya, ngunit ang umusbong ba? Ang importante, umusbong. Ang importante, lumalago ka. Ang importante, nagbubunga ka hanggang sa marating mo ang nais ng Panginoon sa buhay mo. Stay positive and don't give up mga kapatid. Stay positive. Amen? Ano man problema at pagsubok mga kapatid. Lagi natin tanda, lagi natin pinapangaral ang problema at pagsubok na yan. Ang problema, nagiging problema lamang kung hindi kumilos ang Diyos. Amen? Kaya pag kumilos ang Diyos sa buhay mo, tanggal yan ang problema mo ngayon. Hallelujah, huwag mong intindihin ang problema. Intindihin mo ngayon muna ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Amen. At lagi natin sinasabi kapatid, we are filled with the Holy Ghost. Diba, tinanggap na natin ang Ebanghelyo, naganap sa ating buhay, ang Ebanghelyo. No? Ang kapanganakan sa tubig at kapanganakan sa Espiritu, mga kapatid. When you're filled with the Holy Ghost, your pastor should be able to correct you. Naniniwala kayo doon? Amen. Kaya kung sinasabi mo puspos ka ng Espiritu at hindi ka nagpapakorek sa pastor mo, sa leader mo, kapatid, mag-isip ka na baka hindi Espiritu Santo ang tinanggap mo. Okay. Baka Espiritu ng demonyo yun. Amen. Hallelujah. So your pastor should be able to correct you without losing you as a member. Huwag tayo mga kapatid katulad ng kagaya nga ni Dimas na sinaway lang mga kapatid ay ayaw na makinig, nag-rebelde na. Amen. Eh, hindi ganon. Dapat habang sinasaway ka, kinukurik ka ng pastor mo, ng leader mo, lalo kang magpakumbaba dahil lalo na pag alam mo na may mali ka. Huwag na natin ipaglaban ang mali dahil ang mali ay mali sa harapan ng Diyos. Ang kasalanan ay kasalanan sa harapan ng ating Panginoon. Kaya pag sinasaway tayo ng salita ng Diyos o ng mga ngaral na ginagamit ng Panginoon para sawayin at ituwid tayo, magpatuwid tayo, magpakumbaba tayo, manikluhod tayo sa harapan ng Panginoon kasi doon lalo malulugod ang Diyos sa buhay mo. Huwag mo nang ipaglaban. Huwag mong ano yung sabihin, pag may katwiran, ipaglaban. Wala ka nang katwiran, mali na nga eh. Di ba? Kaya huwag mo nang ipaglaban. Tawa ka si Sanjay. No? O Sanjo, naglalaban pa. Hallelujah. Ang salita ng Diyos ay katotohanan. Pag sinasaway tayo, sorry Lord, magpakumbaba ka agad sa harapan ng ating Panginoon. Dahil yun ang gusto ng ating Panginoon. Yan ang plano niya na i-restore niya tayo. Kasi hindi naman tayo perfecto. Nagkakamali tayo, nagkakasala, kaya patuloy tayo. Ano pang purpose kung bakit tayo pumunta sa bahay panambahan? Kung perfecto na tayo? Kung perfecto ka na, huwag ka na pumunta dito sa simbahan. Hindi mo ito kailangan. Kaya tayo nandito dahil hindi tayo perfecto. Ngunit ang kagandahan, may Diyos tayo na sinasamba na perfecto. At siya ang ano sa atin upang maging righteous sa kanyang harapan. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. The pain and correction is just temporary. Tandaan nyo yan. Pag kinukorek tayo ng salita ng Diyos, masakit man yan. Masakit dahil laman natin talagang nagre-resist yan. Kasi ang gusto ng laman natin talaga, mga kapatid, ang gusto niya masusunod. Ngunit sabi ng Panginoon, walk in the Spirit and you will not fulfill the lust of the flesh. No? So, sundin natin ang sinasabi ng banal na Espiritu para hindi natin gawin ang gawa ng laman. Dahil ito ay magkakalaban. Ang gusto ng laman, talaga makamundo yan. Ngunit ang gusto ng Espiritu, magsamba at magpuri sa Diyos. So, anong sundin nyo? That choice is yours pa rin mga kapatid, no? So, pag kinukurik man tayo kapatid, masaktan man tayo, lagi natin tandaan, the pain and correction is just temporary. But the great gain in spiritual maturity is eternal. Ito yung sa isip natin. Sinaway ka man ngayon dahil may mali ka, nagkasala ka, nabasa mo kahit basa mo lang sa banal na kasulatan, na sinasabi doon, huwag kang magnakaw, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang gumawa ng kasamaan. Pag nabasa mo yan at na-convict ka mga kapatid, ang banal na Espiritu ang nagkukonvict sa iyo. Amen? Kaya sa halip na mag-rebuilde ka, lalo kang magpakumbaba. Kaya ano nangyayari mga kapatid? Ang pangyayari sa atin mga kapatid sa iglesyang ito, yung mga dinaanan natin, di ba? Pinapaintulot yun ng ating Panginoon para tayo matuto, para tayo mga kapatid lalong magpursige na makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Amen? Hindi naman yan sinabihan tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita upang itakwil ka.
Kaya tayo sinasaway ng salita ng Diyos upang lalo kang matuto na manumbalik at maniklod sa Panginoon dahil alam natin nagkakamali at nagkakasala tayo. Amen? Amen. Hallelujah. At tagdaan natin kapatid, no? The great gain in spiritual maturity is eternal. Eternal na natin yan matatanggap, mga kapatid. Kaya doon tayo mag-focus. So our lives will change when we accept rebuke and correction. Amen? Hindi naman babagong buhay natin kung hindi tayo kapatid nagpa-rebuke at nagpa-correct. Sa palagay niyo kapatid, kung hindi tayo sumunod sa correction ng ating Panginoon, nandito ba tayo? Wala. Nandun pa rin tayo sa mundo. Di ba? Pasalamatan natin kapatid ng Panginoon na gumamit siya ng mga tao para dalhin tayo sa kanyang paanan. Amen? Galatians 2:20. Dapat ito na tayo. Ako'y napako sa cross na kasama ni Kristo. At hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya nito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at binigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Biro mo kapatid, ginawa ng ating Panginoon. Dapat nagagalak tayo, magpapasalamat tayo sa Panginoon sa ginawa niya mga kapatid. Kaya ang sabi niya, kapag tinanggap na natin si Kristo, na-apply na natin sa buhay ng Ebanghelyo ni Kristo, hindi na dapat tayo nabubuhay. Ibig sabihin, hindi na yung desire ng laman natin na nabubuhay dito, kundi ang desire ng Espiritu Santo na dapat natin gawin para sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos. Amen? Amen. Dapat ito na tayo mga kapatid. Hallelujah. Isang tabi na natin ang ating mga personal na nais at personal natin mga kapatid na gusto na gawin. Doon tayo sa gusto ng ating Panginoon. Lahat naman tayo ay may ganon. Minsan may mga personal tayo na gusto natin na labag sa kalooban ng Panginoon. So, kung labag mga kapatid, huwag na natin ipilit. Huwag na natin mga kapatid ipanindigan pa. Kasi habang naninindigan ka, masasaktan ka lang. Hindi naman tayo pwede kumontra sa salita ng Diyos. Pag salita ng Diyos ang pinag-uusapan, mga kapatid. Amen? Yun pa rin ang masusunod. Kaya ang sabi ng Panginoon, mawala man ang langit at ang lupa, kung ang salita niya ay mananatili. Di ba? Amen. Hallelujah. At lagi natin tandaan mga kapatid, pag tayo ay nagsasalita ng katotohanan, the devil try to destroy you mga kapatid. Tandaan natin yan. Kapag nagsalita ka ng katotohanan, lalo na sa salita ng ating Panginoon, ang demonyo gusto ko talaga ibagsak. Kaya gagamit yan mga kapatid. Anong ginagamit niya? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Gagamit pa ngayon niya ng tall, dark, and handsome ba yun? Buti na lang, walang tall, dark, and handsome dito. May tall lang, may dark lang, may handsome lang. Ngunit wala sa isang tao, tall, dark, and handsome. Dahil pag tall, dark, and handsome mga kapatid, si Satanas yun. Buti na lang, hindi tayo tall, dark, and handsome. Handsome na ako, pero hindi ako tall. Diba? Praise the Lord. Wala ka dyan po. Tapos si Philip. Hallelujah. Diyan mo niwala pa sir. So if you speak the truth, mga kapatid, the devil will try to destroy you. Pero lagi natin tandaan, mga kapatid, persecute man tayo, mga kapatid. The more persecution, mga kapatid, that we experience in our bilang Kristiyano, dapat, mga kapatid, the more you humble yourself. Amen. Yun ang pinaka-sikrito, mga kapatid. Pinaka-humble, dahil binigyan tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. No? Alisin natin ang pagiging hambog. No? Humble ang kailangan ng Panginoon, hindi hambog. Amen? Hallelujah! Tayo mga kapatid niligtas ng ating Panginoon. Kaya dapat hindi na tayo mga kapatid ang nasusunod at hindi na dapat tayo natitinag. Natitinag pa bang pananampalataya natin? Praise the Lord. Sinong hindi na natitinag? Praise the Lord. So ilan lang hindi natitinag, ibig sabihin natitinag pa ang pananampalataya, no? Kasi doon malalaman mga kapatid pagdating ng mga pagsubok at problema. Doon malalaman ang level ng pananampalataya mo bilang isang Kristiyano. Kaya huwag na tayo magpatinag. Ang sikreto lang mga kapatid, magpakumbaba. Yes, problema at pagsubok ang ating kinakalap. Normal yan. Kahit hindi ka Kristiyano, may problema at pagsubok ka. Kung wala kang problema at pagsubok, mag-isip ka na. Hindi ka na normal. No? Hallelujah. So after God pray and save us, mga kapatid, dapat none of these things move me. Ang sabi ni Apostle Paul sa Acts 20:24. Dapat hindi ko minamahal ang aking buhay. Sa English, Moses.
Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid, si Apostle Paul, but none of these things move me. Ganon din dapat tayo. Kasi kung paano tinawag si Apostle Paul, tinawag din tayo ng ating Panginoon. Ang Diyos na tumawag kay Apostle Paul, siya rin ang Diyos na tumawag sa atin. Kaya sa mga pagsubok at problema natin kinakarap, mga kapatid, none of these things move me. Panghawakan mo yan bilang Kristiyano. Neither count I my life dear unto myself. Sabi niya, Apostle Paul, hindi na malagay itong buhay ko. No? So that I might finish my course with joy. Dapat dito tayo may joy, mga kapatid. Ang laban natin ang course na ating ibinigay sa atin ng Panginoon. And the ministry which I have received of the Lord Jesus to testify the gospel of the grace of God, mga kapatid. No? Kaya lang natin say, I'm saved and I'm free and none of these things move me. Tanungin mong sarili mo, are you already saved? Parang ayaw nyo, hindi pa kayo saved? Sayang lang ginawa yung ebanghelyo sa buhay nyo, hindi pa pala kayo saved. We are saved already. Ngunit panghawakan pa natin yan, baka makuha ni Satanas. At anong ginagamit niya, mga kapatid? Ang gawa sa mundong ito. Yan ang ginagamit ni Satanas upang ilaglag ang mga tulad natin na may kaligtasan na. Kaya ang sabi ng Panginoon, kapit! Kasi nakakatakot na bagay ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay. Kaya nandito na tayo, hawak ng tayo ng Panginoon, huwag na tayong pumiglas. Magpahawak tayo, kapit ka doon sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Tinawag tayo ng ating Panginoon, mga kapatid. We are called into the ministry of reconciliation. Bawat isa sa atin na nagkaroon ng restore sa ating Panginoon, tinawag din tayo ng Panginoon upang gamitin niya, upang madala din ang mga hindi pa nag-restore sa ating Panginoon. Kagaya ni Brother Reggie, so ginamit siya ng Panginoon para may madala din sa kanyang sa harapan ng ating Panginoon. No? So yan ang plan at purpose ng Diyos, is to restore, mga kapatid. Ang sabi ng 2 Corinthians 5:18 to 20, katapat ang lahat ng mga bagay ay pawang sa Diyos, na pinakipagkasundo tayo sa Kanya rin sa pamamagitan ni Kristo. Magkaroon lamang tayo ng pagkakasundo. O manumbalik sa ating Panginoon sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesucristo, wala ng iba. Kaya wala sa reliyon, wala sa sikta, wala sa anumang grupo, wala kay pastor o kahit sino sa atin ang kaligtasan. Tanging kay Jesucristo lamang. Sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang na ibinigay para sa kaligtasan ng sangkatauhan sa Acts 4:12. Amen? At ibinigay sa amin ang ministeryo sa pagkakasundo. Si Apostle Paul, hindi lamang kay Apostle Paul, kundi bawat isa sa atin. Ibinigay ng Panginoon ang ministeryo sa pagkakasundo upang ang mga kaluluwa na hindi pa nagkaroon ng pagkakasundo sa ating Panginoon ay madala rin natin sa ating Panginoon. Lalo na ang Jerusalem sa ating mga buhay. Sinong Jerusalem sa ating mga buhay? Pamilya natin. Ang asawa mo, ang nanay mo, ang tatay mo, ang kapatid mo, ang anak mo. Yan ang Jerusalem sa ating buhay. Pero sabi ng Panginoon, you will receive power after that, the Holy Ghost shall come upon you. And you will be my witnesses. From Jerusalem, Judea, Samaria, and all the end of the world. Yan ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah! Sapagkat bagay na ang Diyos kay Kristo ay pinakipagkasundo ang sanlibutan sa Kanya rin, na hindi binibilang sa kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pagkakasundo. No? Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo. Tayo ba'y mga sugo sa pangalan ni Kristo? Amen. Amen. Dahil si Kristo, mga kapatid, baptize tayo sa pangalan ni Kristo. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sino mang nabautismuhan kay Kristo ay ibinis si Kristo. Hindi sikta, hindi reliyon, hindi pangalan ng iglesia, kundi si Jesucristo ang binihis natin. Kaya tayo pag nagpapagamit sa ating Panginoon, mag-ingat tayo mga kapatid dahil daladala natin hindi ang reliyon o sikta, kundi daladala mismo natin ang pangalang Jesucristo. Amen? Amen.
Hallelujah. Kami nga'y mga sugo sa pangalan ni Kristo na waring namamanik ang Diyos sa pamamagitan namin. Kayo'y pinamamanikan namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. So bilang mga Kristiyano, itong dapat natin gawin mga kapatid, no? Tayo ay makipagkasundo unang-una sa Diyos, tayo din ay magpagamit para madala din natin ang ibang tao para makipagkasundo din sa ating Panginoon. Yung ano kanina mapatid sa atin, yung talent natin. Di ba? Ang talent mo na yan mapatid, kahit isa ipagamit mo. Huwag ka matulad dun sa isa na nga lang ang talent, tinago pa. Ang talent mo nga lang magpalakpak, kaya ayaw mo pa magpalakpak. Di ba? Pag pinapalakpak mo, napupuri mo ang Diyos. Ang talent mo na taga-upo lang dyan sa upuan, wala ka pang ginawa, kundi mag-chismis dyan. Di ba? Di ba alay kung chismis mong salita ng Diyos? Baka chismis mong kapitbahay mo, yan ang delikado. No? Dapat ang salita ng Diyos ang ating chismis, sigurado mayroon yan pagpapala sa Panginoon. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba, ano nangyari doon sa isang talent, ibinigay doon sa 10. Kaya huwag kayong magtaka na, bakit yan ang daming talento niyan? Oh, bakit sisisibre ang daming talento niyan? Nagsusunglit, nag-worship, may computer, mag-preach pa yan ay, pakinggan mo na yung preaching niya ay. God's will ay. Praise the Lord. Hallelujah. So, pinamanik namin sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos mga kapatid. Hallelujah. Your talent and your gifts are nothing without God's anointing. Ito din mga kapatid kasi sabi na, ito to yung sinasabi kanina ng ating teacher kanina, na nagpapagamit lang para sa kanyang sarili. No? Yung nagpapagamit dito sa gawain tapos nandun sa sanlibutan. Yun mga kapatid ang tinatawag na walang anointing, kundi talento lang mga kapatid. Dahil kapag anointing ka mga kapatid, nandun ka na sa harapan ng ating Panginoon, hindi ka naman nanambalik sa gawain ng sanlibutan. Yung talent mo na dapat yun sa Panginoon mo lang ginagamit, hindi mo dapat ipagamit sa sanlibutan. No? So mawawala ng kabuluhan yan, mga kapatid, without God's anointing. No? It is a battle, mga kapatid. And the harder the battle, the sweeter the victory. Kaya mga kapatid, kung naunawaan nyo mga kapatid at kung bakit nangyayari ito sa ating buhay, lagi tayong may battle. Sino bang walang battle sa atin? Sino walang battle? Amen? Baka si Abby lang. May battle na yan. Lagi nga daw sa nag-away ng nanay niya at saka ng tatay niya. No? The harder the battle, mga kapatid, the sweeter the victory. Ganun mga kapatid, dapat kita mga kapatid ng mga Israelita, kung sa battle lang, talagang sanay sila sa battle. No? Pero kita mga kapatid, kaya inano yun ang ating Panginoon, katulad din sa ating mga Kristiyano, may battle tayo, kaya spiritual battle pa tayo eh. No? Pero sabi ko, the harder the battle, the sweeter the victory. Diba? Mas matamis, mas masarap mga kapatid ang tagumpay kung nakipaglaban ka mismo ng talagang laban na, no? Sa laro na lang mga kapatid ng basketball, di ba? Sanay si Brad Lorenzo dyan, no? Kapag difficult ang laban mga kapatid, di ba? Nagpupursige ka talaga. Lalo na kapag ang score mga kapatid ay salitan na, talagang nagpupursige ka, nagpapakahirap ka na talagang makuha nyo ang kampyonato. Ganon din, at kapag nakuha ang kampyon, di ba, masayang-masaya kayo. Masayang-masaya sila ang magiging-champion, ang nananalo. Ganon din sa atin, bilang Kristiyano. Sa laban natin, sa paglaban natin, kaya ang iglesia ito, mga kapatid, sanay sa laban na. Simula, mga kapatid, sa Makaruna, hanggang dito matindi ang spiritual battle ng iglesia ito, mga kapatid. At bawat isa sa atin, kasama doon mga kapatid. Pero kita mo ang victory. Dahil iniasa natin sa Panginoon, niluluod natin sa Panginoon, binibigay natin sa Panginoon. At alam natin mga kapatid ng Diyos natin sinasamba sa iglesia ito, He is a victorious God. Amen. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, kung ako na mananagumpay, kayo din na tagasunod ko ay magiging mananagumpay. Dapat yun ang panghawakan natin mga kapatid. Hindi yung kunting laban lang ay ayaw ka na kaagad. Yung wala ka lang tulog, ayaw mo na magsamba. Yung nag-aaway lang kayo ng boyfriend mo o ng asawa mo ay nawala ng isa. Hindi ganon. Yung prayer meeting lang mga kapatid. Oh? Kung available kayo mga kapatid, mag-ating kayo kasi napakahalaga ng prayer meeting sa gawain ng Panginoon. Pag mayroon kayong time, huwag kayong maya mga kapatid tumawag sa ating mga kapatid na nag-atid sundo.
Marami ng sasakyan, mga kapatid. Yan ang purpose yan ng Panginoon para makapag-atin ng bawat isa sa atin. No? Magsabi lang kayo at susunduin kayo. No? Ihatid din kayo. Huwag lang kayo magpatid sa Pinas, hindi makarating sa sasakyan natin doon. Di ba? Basta dito lang sa Saudi, sa Jeddah, mga kapatid. Amen? Palakpakan muna sa Panginoon. Hallelujah. So magiging useless, mga kapatid, ang ginagawa nating paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos kung walang pag-ibig. Sa mga may ministeryo, sa mga ginagamit ng Panginoon, sa kapurihan at kadakilaan ng Diyos, mga kapatid, dapat mahal natin ang ating ministeryo. Dapat mahalin natin yan, mga kapatid, dahil pribiliyo, sabi ko rin ng teacher natin, pribiliyo lang ang makatayo dito, ang magamit dito, ang makapagsunglid, makapag-backup, ang magamit sa kapurihan ng Diyos. Pribiliyo lang yan. Hindi lahat ng tao nagkaroon yan. Ako, mga kapatid, gustong-gusto ko umawit, pero ang awit talagang ayaw na ayaw sa akin. Di ba? Kaya dito na lang ako, kung anong binigay sa akin ng Panginoon na ministeryo, mga kapatid, mahalin ko ang pangangaral ng salita ng Diyos. Ayaw maniwala. Hallelujah. Hallelujah. So useless ang ginagawa mong paglilingkod at pagsunod sa kalooban ng Diyos kung walang pag-ibig. Ang sabi ng 1 Corinthians 13:1-8 at saka sa verse 13. Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog o batingaw na umaalingaw-ngaw. Ang sabi ng Apostle Paul, kaya napakalaga ng pag-ibig, mga kapatid, sa mga ginagawa natin para sa kapurihan ng Diyos. At kung magkaroon ako ng kaloob na pangula at malaman ko ang lahat ng mga hiwaga, biro mo, magkaroon man daw si Apostle Paul ng pangula at malaman niya ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman. At kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, biro mo, na anupat mapalipat ko ang bundok na tapat wala akong pag-ibig ay wala akong kapuluhan. Ang sabi ng Apostle Paul. Kaya napakalaga ng pag-ibig o ng pagmamahal sa ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Pribiliyo lang, kaya huwag nating sayangin. Binigyan na tayo ng pribiliyo ng Panginoon magamit sa kanyang ubusan. Ngunit hindi natin minahal ay nawala. Kaya sabi ng ating teacher kanina, ibinigay doon sa may 10 talento. Gusto mo bang mangyayari sa iyo yan? No. Batid? No. Hallelujah. So sabi ni Apostle Paul, wala akong kabuluhan kung walang pag-ibig. At kung magkaroon, at kung ipagkaloob ko ang lahat ng aking mga tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha. Ibigay ko man ang lahat ng aking kayamanan, ipamigay sa mga dukha. At kung ibigay ko maging ang aking katawan upang sunugin, bilang hain, datapat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Biro mo? Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Dapat nandito ito sa atin. Dapat na pagpahinuhod ka, hindi ka pa nga nasabihan, nagagalit ka na. Masama ng mukha mo. Tiger look. Kaya nagiging tumatanda ka ng mabilis. 'Di ba? Buti tingnan yung mga nanay natin. 'Di ba? Laging naka-smile. 'Di ba, nanay? Smile lang ng smile, nay. Nakakahaba daw ng buhay ang smile. Pero wag ka lang mag-smile na mag-isa kasi delikado. Pag may makakita sa'yo. No? Hallelujah. Mapagpahinod, magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi na naghili. Ang pag-ibig ay hindi nagmamapuri. Kapatid, hindi mapagpalalo, hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili. So huwag natin hanapin ang ating sarili. Lalo na kang puring-puri ka sa sarili mo o puging-pugi ka sa sarili mo. Wow, No? yeah. Hayaan mo iba yung magsabi sa'yo na magpuri sa'yo. Magsabi sa'yo na di ba? Hindi yung sarili mo. Kasi bumubuhat ka ng sarili mong upuan noon. Di ba? Praise the Lord. Kaya nga si Ferdi, palagi niya akong sinasabihan, puging-pugi ang pastor. Buti na lang, wala akong barya. Praise the Lord. Lahat daw siya sabihin niya pa rin daw, Pastor. Hallelujah. Bigyan niyo naman kahit mo. Sinabihan mo ba si Zelda kaya binigyan ka ng 20? Praise the Lord. Kaya pala, Dang. Hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi nalumana ang masama, kundi nagagalak sa kalikuan. Hindi nagagalak sa kalikuan, kundi nagagalak sa katotohanan. Lahat ay binabata. Dapat ito applicable sa atin. Dapat tayo? Lagi tayong transparent, mga kapatid, pagdating sa mga pagsubok at problema. No, hindi pwede asawa mo, kaibigan mo, kapatid mo, kampihan mo na kagad, na hindi mo alam kung anong
galingan ng mga isyo. Amen? Lahat ay binabata, lahat ay pinaniwalaan, lahat ay inaasahan. Baka magkano kayo dito sa tanong nyo kasi lahat pinaniwalaan kahit mali. Kahit kasinungalingan, paniwalaan mo, hindi. Amen. Ibig sabihin lahat ng katotohanan dyan ay paniniwalaan mo. Lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Ang pag-ibig ay hindi nagkukulang kailanman. Yes. Maging mga hula ay matatapos. Lahat ng mga propesiya ay matatapos. Maging mga wika ay titigil. Bakit mga batid? Kasi sa darating ng time, ibang wika na yung salita natin dito. Doon, hindi na wika mga batid dito sa mundo. Kaya nga, yun ang tinatawag na heavenly tongues, mga kapatid. At alam nyo ni Satanas, kaya inggit na inggit si Satanas sa mga nag-speaking tongues. No? Maging mga wika ay titigil, maging kaalaman ay mawawala. Pero nyo? Datapwat, ngayon, nananatili ang tatlong ito. Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kaya pag-ibig ang dapat mangibabaw sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Nagpapagamit tayo sa gawain ng Panginoon, mga kapatid, dahil mahal natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Mahal ba natin ang ating Panginoon? Amen. Kaya sa mga ginagamit ng Panginoon, lalo na sa fivefold ministry, apostle, prophet, Teacher. evangelist, pastor, teachers, at lahat ng mga may ministeryo, mahalin natin ang mga ministeryong pinagkatiwala sa atin. Gampanan natin. Kasi sabi ng Panginoon, kung yan ang ministry mo, pag mga kapatid, gampanan mo, at ang sabi ng Panginoon ay dadagdagan niya pa. Amen. Amen? Amen. Hallelujah, upang lalo kang maging kagabit-gamit sa harapan ng Panginoon. Mahalin natin, mga kapatid. Dahil pag minahal natin ang mga ministeryong pinagkatiwala sa atin ng Panginoon, hallelujah, ay minamahal mismo natin ang ating Panginoon. At kapag minamahal natin ang ating Panginoon, ang sabi niya sa John 14:15, if you love me, keep my commandments. Kung ako inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. At ang utos ng Panginoon, magmahalan tayo, mga kapatid. Hallelujah. At lahat ng ating ginagawa, kapatid, gawin natin para sa kapurihan ng Diyos. Huwag tayong mapagod, huwag tayong mangamba, huwag tayong mga kapatid na lagi tayong pag nagkaroon ng mga problema at pagsubok, parang gusto mo nang umayawag, mga kapatid. Yes, darating sa atin yan, kahit kanino naman. Dumarating ang ganyan, mga kapatid, no? Pero sundin pa rin natin, gawin pa rin natin, mga kapatid, dahil ginagawa natin ito para sa kapurihan ng Diyos. No? Ang sabi na nga, 1 Corinthians 10:31, do it all for the glory of God. Hallelujah. Gawin natin ang lahat ng ating mga ginagawa para sa kapurihan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So whether therefore ye eat or drink or whatsoever ye do all to the glory of God. Amen? Amen. Hallelujah. So alisin na natin ang mga bagay na nakasagabal, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa Panginoon, sa pagganap natin ng kalooban ng Panginoon sa ating mga buhay, mga kapatid. Mayroon talaga mga sagabal, mga nakahadlang. Isa na yung mga kapatid, mga ginagawa natin na hindi kaya-aya sa harapan ng ating Panginoon. Yung mag-isip tayo ng kasamaan sa ating kapwa, mga kapatid. No? Lalo na sinasabi kanina ng ating teacher, mas magaling pa ako dyan, mas marunong pa ako dyan. Huwag na huwag natin isipin yan. Dahil pagka ganyan, mga kapatid, ang isip mo, tanungin mong sarili mo. Mas magaling ka nga, mas marunong ka nga. Bakit hindi ka ginamit? So tanungin mo ang sarili mo. Kaya, mga kapatid, ang jealousy, strife, and disunity, mga kapatid, are the work of the flesh. Gawa yan ng laman. No? You cannot fight and win without the power of the Holy Ghost. Kaya ganun na lang natin. Sinasabi pa natin, magpakapuspos kayo, magpa-revive kayo. Hallelujah. I-desire nyo na mapuspos kayo ng banal na espiritu dahil yan ang magbibigay sa atin ng kapangyarihan upang ating mapaglabanan ang lahat ng gawa ng kasamaan sa ating mga buhay. Amen? Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. So through the Holy Spirit, mga kapatid, we can resist temptation, overcome sins, and bear spiritual fruit sa pamagitan lamang ng banal na espiritu. Kaya mapaglabanan natin ang mga tukso, mga kapatid. No? Kaya ang tukso, lapit talaga yan ng lapit sa tao o sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi, di ba? Tukso, layuan mo ako. Hindi nga, tukso nga eh. Kaya nga tinawag na tukso, anong gagawin? Tutuksuhin ka talaga, lalapitan ka.
Kaya ma-resist natin yan ng pagtagumpayan sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah! So forget what's behind and keep walking forward in faith. Dapat dito na tayo mapatid. Ang lahat na doon, ang kahapon na nagawa natin mapatid, forget na natin yon. Looking forward tayo, mag-move on tayo, mapatid. Sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon at lumakad tayo na may pananampalataya. Dahil pag walang pananampalataya, you cannot please God, mapatid. Ang sabi ng 1 Corinthians, Hebrew 11:6, no? So, hallelujah. So, huwag natin tingnan, mapatid. Stop looking for a perfect church, mapatid. Because there is none. Walang perfectong church. Ang gagawin muna natin, hallelujah. Start being a faithful member and you will see the difference, mapatid. Yun dapat tayo. Sa halip na maghanap ka ng perfect na church, kung saan-saan ka palipat-lipat ng church, dahil naghahanap ka ng perfecto, wala kang makikitang perfecto. Ngunit pag inumpisahan mo, mga kapatid, na maging faithful ka na miyembro, makikita mo ang diferensya. Amen? Amen. Hallelujah! Lalo na sa ating mga leader, mga kapatid, tandaan natin to bilang mga leader. Leadership is not about being the best. Kaya hindi tayo nagkapaligsahan dito na mas magaling ako, mas marunong ako, pastor ako, leader ako, elder ako. Mas mataas ang posisyon ko sa iyo, hindi tayo ganon. Mga kapatid, pribilehiyo lang ito. Sa harapan ng ating Panginoon ay pantay-pantay tayo, mga kapatid, no? So leadership is about making everyone else better. Dahil yon ang design ng ating Panginoon, hindi pa urong, kundi forward. Kaya nga ang Panginoon, kaya ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, hallelujah, magagawa niyo ang mas lalong makapangyarihan na bagay kisa sa ganito. Dahil paroroon ako sama. Ganon din. Sa bawat isa ngayon, ako dito ang pastor nyo. Kaya lagi kong pinapangaral sa inyo, preach better than your pastor. Mas matapang. No? Dahil yan ang design ng ating Panginoon para, kasi we are living in the times. Habang tumatagal ay sumasama ang mundo. Kaya kung pakuya-kuya-kuya ang pangangaral mo ng salita ng Diyos, walang makikinig sa'yo. Lalo na kapatid, hallelujah, pag tinuturo mo ng katotohanan tungkol sa salita ng Diyos, maraming ma-against. Kaya kung hindi ka matapang, kung hindi ka mga kapatid, powerful mula sa banal na Espiritu, hindi ka makakaakay ng kaluluwa sa paanan ng Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Yan ang design ng Diyos, mga kapatid. Forward, mga kapatid, hindi pa urong. Church leaders, God did not give you authority to control through intimidation. Tandaan natin ito. Kaya hindi tayo dito, mga kapatid, dahil kinukontrol mo dahil mas ano ka, mga kapatid. Hindi. Nandito tayo, mga kapatid, control dapat tayo ng banal na Espiritu. Dahil the same Spirit na tinanggap ng bawat isa sa atin, na nagkukonvict sa atin, mga kapatid, kung paano sundin at ganapin ang pinapagawa ng Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Nandiyan pa ba kayo, mga kapatid? Amen. Hallelujah! But to lead His people with love, truth, and by example. Kaya ang sabi kanina ng ating teacher, di ba? Dapat tayo nagiging halimbawa. No? Kaya sabi kanina, huwag maging gusgusin. No? Kaya huwag nyo kayaan maging gusgusin ng pastor nyo. Praise the Lord. Hallelujah. So love is stronger than hate. Naniniwala tayo ng mga kapatid? Hallelujah. Love is stronger than hate. Dapat yan ang ating pairalin, ang pag-ibig. No? So kapag humingi tayo sa Diyos, mga kapatid, ng extraordinary answered prayer, dapat willing kang magpakita ng extraordinary obedience and faith. Minsan kasi, mga kapatid, nanghihingi ka ng malaking bagay sa ating Panginoon. Hindi mo nga masunod ang pag sinasabi ng Panginoon, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon. Na manalangin kayo ng walang patid. Na magpatuloy kayo sa paglapit sa Panginoon ng anumang problema at pagsubok na inyong kinakarap. Di ba? Di ba, Brad Ferdy? Nanghihingi ka ng ano sa Panginoon. Tinitis ka pa hanggang ngayon ng Panginoon kasi pa ganun-ganun ka sa Panginoon. Kaya habang binibigyan tayo ng Panginoon, hallelujah, ng pribilehiyo na maglingkod sa Kanya o magamit sa Kanyang kapurihan, mga kapatid, gawin natin ano man ang ating kinakaharap. No? Iwasan natin, mga kapatid, na pagka hindi lang natin makuha ang gusto natin ay ayaw mo na rin. Nang nangyayari na lang, hindi na Panginoon, kundi pahingi noon.
Hindi tayo ganoon, mga kapatid. At hindi ganyan ang design ng Panginoon. Dahil ang design ng Panginoon, maglingkod ka sa Kanya, sumunod ka sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God. Unahin mo ang karya ng Diyos and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Nakikita yan, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. No? Nung hindi pa tayo mananampalataya, di ba? Ano ba yung buhay natin noon? Pero nandito na tayo sa pananampalataya sa Panginoon, kita mo kapatid kung anong pagbabago na ginawa ng Diyos sa atin. Dahil ang pangako niya ay nasa atin na. Pangawakan natin yan. Pangako yan ng ating Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iwanan. Basta magpatuloy ka lamang lumapit, maglingkod, sumamba sa Kanya. Amen? Hallelujah. So every sin has a past, mga kapatid. Lahat naman tayo, sino bang wala past sa atin? Lahat naman tayo, di ba? Hallelujah. So every sinner has a future. Walang pastas yun. Naniniwala tayo doon? Amen. Hallelujah. Because if anyone born again in Christ Jesus, his past is over. Amen? Kaya yun, di ba, nung binautismuhan tayo, na born again tayo, ang lahat ng, di ba, pinapasisi kayo, tapos paglubog, ang lahat ng kasalanan pinagsisihan natin, di ba, pag-ahon natin sa tubig, nagiging bagong nilalang tayo. Kasi ang lahat ng kasalanan pinagsisihan mo, pinatawad ng Panginoon dahil nagpabautismo ka sa tubig sa pangalan ng Panginoon for the remissions of your sins. At pagkatapos, malaya na ngayon manahan sa ating buhay ang banal na Espiritu. Bakit inuuna yan, mapatid ng bautismo sa tubig? Di ba? Kasi kasalanan pinagsisihan natin. Pag nagsisi ka, mapatid, patatawarin ka ng ating Panginoon. Pag bautismo, yun ang para ma-remit ang kasalanan pinagsisihan mo. Ang pangyayari doon sa Acts, mga kapatid, habang nangangaral sa Espiritu, tinanggap na nilang banal na Espiritu, kasi nagsisi na sila. Ngunit para matupad o maganap ng buong Ebanghelyo, nagpabautismo din sila sa pangalan ng Panginoong Jesucristo sa tubig. Amen. Diba? Hallelujah. So the Holy Spirit, mga kapatid, will never lead anyone to disobey the Word of God. Kaya kung sinasabi mo na may banal na Espiritu ka, na nakatanggap ka na ng banal na Espiritu, baptized in Jesus Christ's name, receive the Holy Spirit and speaking in other tongues, mga kapatid. Ngunit kapag nag-disobey ka pa rin sa salita ng Diyos, tanungin mo na ang sarili mo, mga kapatid. Dahil ang banal na Espiritu hindi pwedeng mag-disobey sa salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng John 14:26, di ba? Ang Holy Spirit ang siyang magtuturo sa atin at magpaalala ng lahat ng sinabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ganun na lang, mapatid. Kaya ganun na lang natin inano sa inyo, kailangan nyo matanggap ang banal na Espiritu. Ikaw nakakalam sa sarili mo kung may banal na Espiritu ka na o wala. Kaya lagi kang nalalaglag, mga kapatid. No? Dahil hindi mo sinusunod ang udyok ng banal na Espiritu, maaaring wala pa ang banal na Espiritu sa buhay mo. Maaaring naramdaman mo pa lang. Ngunit ang nais ng Panginoon ay manahan mismo sa buhay mo. Amen? Amen. So, sabi ba dadatpat ang mga aliw sa makatuwid bagay ang banal na Espiritu o Espiritu Santo na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay at magpaalala ng lahat na sa inyo ay aking sinabi. Hallelujah. So the Holy Spirit, mga kapatid, will lead us, mga kapatid, to love God first, to love one another. Hallelujah. The Holy Spirit will lead us to obey God in our life. Amen. Ang Holy Spirit din na mag-uudyok sa atin kung bakit nagbibigay tayo ng ating tithe and offering. Amen. Mga kapatid, yan ang nagli-lead sa atin. No? Hallelujah. Ang Holy Spirit din, mga kapatid, ang nag-uudyok sa atin na mamuhay ng may kabanalan. Amen. Dahil without holiness, no one, as in no man, shall see the Lord. Ganon ka-importante ang pamumuhay ng kabanalan. At ang Holy Spirit din, mga kapatid, nagsasabi sa atin na manatili tayo hanggang wakas. Amen? Dahil kung hindi tayo guided ng Holy Spirit, mga kapatid, hindi tayo mananatili, hindi tayo magbabalik-balik sa bahay panambahan. Doon na lang tayo sa sanlibutan. Ngunit dahil guided tayo ng banal na Espiritu, hinahanap ng ating kaluluwa, mga kapatid, ang pagkain espiritual, kaya patuloy tayo nanunumbalik sa paanan ng ating Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, when you feel convicted, remember, it's the Holy Spirit calling you back, mga kapatid, not pushing you away. God correct with love to restore, mga kapatid, not to reject. Tandaan natin yan.
kinukorek tayo ng Panginoon. Hindi para kapatid ay palayasin tayo, kundi para panumbalik tayo sa kanyang presensya, mga kapatid. No? So let His truth lead you home, mga kapatid. Ang sabi ng Romans 8:1-18, ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Kapag nakay Kristo ka na, wala nang hatol sa iyo, hindi ka na doon mapapunta sa impyerno. Sapagkat ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Kristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. Doon tayo pinalaya. Ang kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. No? Sapagkat ang hindi nagawa ng kautusan na mahina sa pamagitan ng laman sa pagsusugo ng Diyos sa kanyang sariling anak na nag-anyong lamang sa larin. At dahil sa kasalanan ay hinatulan ng Diyos sa laman ang kasalanan. Kaya nung nabayo-bayo ng sa cross ng Kalbaryo ng ating Panginoon, sabi niya, di ba, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Kaya ang sabi nila, bakit kung Diyos bakit nagsabi pa sa nagtawag ng Ama, bakit hindi niya ba alam na ganun mangyayari sa kanya? Dahil dito, hinatulan na ng Diyos sa laman ang kasalanan. Kasalanan yun ng bawat isa sa atin. Kaya nung time na yun, mga kapatid, hallelujah, dahil ang kasalanan na hindi pwede doon ng Diyos. Kaya nga nung time na yan, kaya sinabi ng Panginoon, Ama, bakit mo ako pinabayaan? No? Ay natulan ng Diyos sa laman ang kasalanan upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin na hindi nangagsislakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kaya kailangan tayong lumakad sa espiritual na lakad. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay nangagsitalima sa mga bagay ng laman. Datapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa mga bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. Kaya nga, walang laman na makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ang laman natin ito babalik sa lupa. Walang laman at dugo na makakapasok doon. Kaya papalitan ng glorified body upang makapasok sa kaharian ng Diyos. No? Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, datapwat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay pagkikipaggalit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautusan ng Diyos, ni hindi nga maaari. Kaya nga ang laman, ang gawaing laman, napatid, ay hindi talaga yung magpapailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil makalaman. Kaya nga walang laman na makakapasok doon kasi ayaw magpasakop, ayaw magpasaklaw sa kautusan ng Diyos. At ang mga nasa laman ay hindi nakalugod sa Diyos. Datapwat kayo wala sa laman, kundi na sa Espiritu. Amen? Kasi sa Espiritu na ba tayo? Amen. Kung gayo'y tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. Amen? At kung si Kristo ay nasa inyo, ang katawan ay patay dahil sa kasalanan. Datapwat ang Espiritu ay buhay dahil sa katwiran. Ngunit kung ang Espiritu niya ang bumuhay na maguli kay Jesus ay tumira sa inyo, tandaan niyo ito, mga kapatid, ang bumuhay na maguli kay Kristo Jesus sa mga patay ay magbibigay buhay naman sa inyong mga katawang may kamatayan sa pamamagitan ng kanyang Espiritu na tumitira sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, mga may utang tayo hindi sa laman, upang mabuhay ayon sa laman. Sapagkat kung mga buhay kayo ng ayon sa laman ay mga matay kayo. Ang tinutukoy na kamatayan, mga kapatid, ito ay sa ikalawang kamatayan. Kung magiging makalaman ka, no? Datapat kung sa pamagitan ng Espiritu ay anong gagamitin natin pampatay? Espiritu Santo. Sa pamagitan ng Espiritu, mapatid ay papatayin natin ang gawa ng laman ay mga bubuhay kayo, no? Sapagkat ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi ninyo muling tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin sa ikatatakot. Tatapat tinanggap ninyo ang Espiritu ng pagkukupkup na dahil dito ay sumisigaw tayo, Aba, Ama. Amen? Ang Espiritu rin, tanda natin ito, ang Espiritu rin, capital letter doon, ibig sabihin Espiritu ng Diyos o banal na Espiritu, ang Espiritu rin ang nagpatutuo kasama ng ating Espiritu. No? Na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. At kung mga anak ay mga tagapagmana nga, mga tagapagmana sa Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung gayon nga, makipagtiis tayo sa Kanya. Ang ginagawa natin ito, pakikipagtiis ito sa ating Panginoon. No?
upang tayo'y lumuwalhati naman kasama niya. Gusto niyo ba mangyari sa atin ito, mga kapatid? Na magkaroon din tayo ng kaluwalhatian kasama ng ating Panginoon? No? At sa verse 18, sapagkat napatutunayan ko ng pagtitiis sa panahong ito ay hindi karapat-dapat na itumba sa kaluwalhatiang mahayag sa atin. Amen. Biro, Jo? Yan ang pangako ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! Kaya huwag tayong matakot, mga kapatid, huwag tayong mag-alinlangan sa ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Dumanas na tayong mga pagsubok at problema. Gaano na ba, mga kapatid, kadami ang ginawa ng kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Yeah. Sa'yo na lang, Brad Perde, gaano kadaming kabutihan ginawa ng Diyos sa buhay mo? Kung ikaw tanongin, walang ginawa ang Diyos sa'yo? Praise the Lord. So gaano na kadaming ginawa ng Diyos ng kabutihan sa bawat isa sa atin, mga kapatid? No? So huwag na tayong mag-worry. Nag-worry ka pa ba? Dahil ba sa wala ka, hindi pa naayos ang papel mo? Bakit yan? Bag magdadala ng kaligtasan ng kaluluwa mo? Huh? Oo, hindi. Ang papel mo lang ang Panginoon, napakalaking ano na yan, mga kapatid. So madami na, mga kapatid, pinatunayan ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid. So stop worrying and start trusting God. In Malakay chapter 3 verse 6, ang Diyos daw na, mga kapatid, nangako sa atin ay hindi nagbabago. Sapagkat ako, ang Panginoon, ay hindi nagbabago. Kaya't kayo, o mga anak na lalaki ni Jacob, ay hindi nangaubos. Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He will direct your path. Ang Diyos ang magda-direct ng ating nilalakaran. Kaya ang dapat natin gawin, trust. Huwag ka manalig sa sarili mong kaunawaan, sa sarili mong karunungan, sa sarili mong kalakasan, sa sarili mong kaparaanan. Doon tayo, mapatid, sa ating Panginoon. Dahil kapag ang Diyos ang kumilos, siguradong ididiretso niya ang ating patutunguhan. Makakarating ka. Amen? Hallelujah! Isaiah 60 verse 22, I, the Lord, will make it happen in His time. Kaya hindi pa natin minsan natatanggap ang ating mga kahilingan dahil hindi pa time. Hindi pa tinakda ng Diyos sa buhay mo. No? A little one shall become thousand, and a small one a strong nation. I, the Lord, will hasten it in His time. God's time. So trust the promises of God, mga kapatid, because the God that we promise to us, mga kapatid, is faithful. Amen. Amen? Pangawakan natin ang pangako ng Panginoon. Hallelujah. Magpatuloy lamang tayo, mga kapatid. Sa ating conclusion, mga kapatid, ang sabi ng Revelation chapter 2 verse 4 to 5, tanda natin ito. Ito sa bawat isa sa atin, no? Ngunit mayroon akong laban sa iyo na iyong iniwan ng iyong unang pag-ibig. Iniwan ba natin ang una nating pag-ibig? Anong unang pag-ibig natin sa ating Panginoon? Kailan nangyari sa buhay mo ang unang pag-ibig mo sa Panginoon? Baptize. Hallelujah. Nung nagkaroon ka na ng kaligtasan, Amen. Baptize. nung ginanap mo sa buhay mo ang Ebanghelyo, Amen. nung ginanap mo na ang kalooban ng Diyos na dapat gawin mo sa buhay mo. Yun ang unang natin pa, di ba? Nung tayo ay nabaptize, kapatid, sa tubig at saka Espiritu Santo. Di ba gusto na lang natin? Ako nung kapatid, nung nabaptize ako ng Holy Spirit, gusto ko sa church na lang ako tumira. At nangyari yun, kaya ngayon sa church talaga ako tumira. No? Hallelujah. So sabi niya, kaya alalahanin mo kung saan ka nahulog. O alalahanin mo kung saan ka nag-umpisa sa ating Panginoon. Nagkakamali man tayo, nagkasala tayo, bangon. Alalahanin mo ang una mong pag-ibig. Itong gusto ng ating Panginoon. At magsisi ka at gawin mo yung mga unang gawa. Ano ba ang una nating ginagawa? Di ba nung una tayo napustos ng banal na Espiritu, mga kapatid, talagang active tayo. Mahal na mahal natin ang Panginoon. Gusto natin nasa presensya na lang na parati ng Panginoon. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Gawin mo ang unang mga gawa. Kung paano mo sambahin. Kung paano mo purihin ang Diyos. Hindi yung tumatagal tayo, mapatid, minsan paurong pa ang ating paglilingkod sa Panginoon. Dapat habang tumatagal tayo, lalong tumitibay ang ating pananampalataya at relasyon sa Diyos. O lalo tayong sumusunod at gumaganap ng kalooban ng Diyos. Amen? Dahil pag hindi daw natin ginawa, mapatid, o kung hindi, ay paririyan ako sa iyo. Pero mo, sabi ng Panginoon,
at alisin ko ang iyong kandelero sa kanyang kinalalagyan. Ang kandelero, yung mga kapatid, sumisimbolo sa buhay. Gusto mo bang gawin yan sa iyo ng Panginoon? Yung Dahil nagkamali ka, nagkasala ka, tapos ayaw mo nung balik, maliban. magre-rebuild ka pa, Ikaw ay magsisi. ito ang sabi ng Panginoon. Aalisin niya ang kandelero sa kanyang kinalalagyan. Maliban na magsisi ka. So, pinakasikreto, magsisi. Manumbalik sa ating Panginoon. Hallelujah. Alalahanin natin mga kapatid. Hallelujah. Ang asawa ni Lot. Ang sabi ng Luke 17:32, remember Lot's wife. Sipin natin. Ang asawa ni Lot, mga kapatid, inalis na doon sa lugar na gugunawin ng ating Panginoon. Ang asawa ni Lot, mga kapatid, niligtas na ng Panginoon. Actually, makasalanan din mga kapatid ang asawa ni Lot. Pero niligtas na ng Panginoon dahil kay Lot. Dahil kay Abraham, dahil kay Lot. Pero kita mo mga kapatid, nandun na sana sa labas, naligtas na sa lugar na yun na gugunawin ng ating Panginoon. Ngunit anong ginawa niya? Lumingon siya. Hindi lamang yung literal na lumingon. Bumalik siya. Gusto niyang bumalik doon. Ibig sabihin, mapatid, na kahit na iniligtas na siya, mapatid, ng ating Panginoon, ang kanyang puso nandoon pa rin sa makasanibutang gawain. Nandoon pa rin sa mga makamundo. Ngayon, tanungin mo ang sarili mo. Niligtas ka na ng Panginoon? Naniniwala ba tayo na niligtas na tayo ng Panginoon? Amen. Tanungin mo ang puso mo ngayon kung nasaan. Nandun pa ba? Sa mundo? O nandito na sa ating Panginoon? Ikaw ang nakakaalam niya. Ang bawat isa sa atin. Hallelujah. Sa paglapit natin sa ating Panginoon, mga kapatid, in 2 Peter 3:9, panghawakan din natin kapatid yung pangako ng Panginoon. Hindi mapagpaliban ang Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ang Diyos ang nangako, hindi tao, mga kapatid. Nagaya ng pagpalibang pinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Na hindi niya ibig na sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Pasalamat ka. Mayroon pang mapagpahinuhod pang Diyos na ating pinaglingkuran. Hallelujah. Kaya panghawakan natin, huwag tayong matulad, mapatid, sa asawa ni Lot. Niligtas ka na. Binigyan ka na ng Panginoon ng kaligtasan. Inihahon ka na sa lusak ng kasalanan. Ng kabayaran niyan ay kamatayan. Ngunit dahil sa pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, niligtas na tayo. Kinuha niya na tayo doon. Bakit isipin mo pa mga bagay na yun? Bakit hindi na natin iwan yun? Bakit binabalikan pa natin yun? Ang nais ng Panginoon, iwan na yun. Pag sinabi ng Panginoon na iwan mo na, iwan mo na. Huwag mo na balikan pa. To God be all the glory, mga kapatid. Tayong lahat ay tumayo.